Ilang trabaho po ang isinama ng immigration sa kalalabas lamang na category-based selection sa express entry para makatanggap ng imbitasyon para maging permanent resident. Sa pagpapatuloy ng panayam ng Omni News sa immigration lawyer na si Lou Johnson Dangzalan, hihimayin pa natin ang ilang sitwasyon ng mga temporary residents sa bansa at ano ang mainam na diskarte kung gusto ng kinabukasan sa Canada. Mga paso ang LMIA o kaya mapapaso, yan, yung mga work permit na hawak nila. Tapos mag-e-extend ng stay para maging turista para lang manatili sa bansa. Would you recommend that? Noon nung meron pang temporary public policy to convert from visitor to work permit, pwede. Or kung pwede pa mag-flagpole, although I did not really recommend flagpoling ever unless talagang wala ka talagang choice, pwede pa. Pero ngayon na kailangan mong umalis, kasi there is no way to convert from visitor to worker. Very exceptional circumstances lang yung pwede, di ba? So, ang question dito is, anong gagawin nyo sa Canada ng 6 na buwan na naghihintay ng labor market impact assessment? Wala kayong karapatan magtrabaho, nagbabayad ka ng rent, nagbabayad kayo ng kung ano-ano pa man, di ba? Lou, visitor. Gusto ko pa manatili eh. Mag-aral kaya ako? Maging international student. Is that Visitor to possible? student. Di ka na uuwi pero mag-e-estudyante ka? Visitor to student, complicated, yes and no. So the no is generally you cannot convert from visitor to study permit unless you're falling under one of the narrow circumstances. So halimbawa, ang pasok ninyo sa Canada is visitor to take up language courses as a preparatory for your main program. Yun, inaalaw ng IRCC to apply for a study permit from inside Canada. Okay, number one. Number two, kailangan nyo ba talaga ng study permit para mag-aral sa Canada? Let's look at the rules. Sabi nila, ang study permit ay kailangan kung mag-aaral ka sa Canada kung yung program of study mo ay more than 6 months. So in other words, kung magte-take ka ng data science or data analytics crash course sa isang private institution sa Montreal, for example, hindi mo kailangan ng certificate of selection from Quebec or acceptance rather, yung CAQ, hindi mo kailangan yon. Hindi mo rin kailangan ng study permit kung nakapasok ka na as visitor. Kailangan mo lang i-extend yung status mo as visitor. Okay lang yon. Kailangan masingit natin to dahil talagang may bagong update mula sa IRCC pagdating sa mga pwedeng makakuha ng imbitasyon para maging PR. Meron po tayong mga changes sa express entry category-based selection. Ang alam naman natin na ang category-based selection ay avenue to get an invitation to apply for PR under express entry kung kayo ay pasok sa mga ilang selected occupations. At ang categories po na ito ay dati po nasa STEM or Science, Technology, Engineering, and Math. Meron din pong French language proficiency. Meron din pong healthcare. Meron din po tayo sa trades, transport. Meron din pong agriculture. Ngayon po, ang nakita nating biggest change from a bird's eye view perspective is wala na po yung transportation category. Tinanggal nila. At dinagdagan nila ng isang bagong kategorya. Ito po ay ang education occupations. So, mabuti rin po sanang i-underscore natin na sa under system, dati merong mahigit kumulang 30 na occupations na identified under STEM. Ngayon nakita natin ng listahan na nilabas, nakakalabas lang nga, ay meron tayong 11 occupations na lamang. So, ang mga nasampulan po dito na natanggal ay ang mga data scientists, data analysts, software engineers. Pero meron din po tayong mga nakitang na naging mainstay po ng STEM, gaya nga po ng mga civil engineers, mga electrical engineers, geological engineers, at may dinagdag po silang napaka-interesante. Ito pong insurance agents and brokers. So, nakakapagtaka po pa na nasa STEM ito, pero nandun po siya, so eligible po siya. So, ang sumototal nito, Rhea, marami tayong mga kababayan na makikinabang. Siguro pinaka-bonggang, pinakamalaking change dito is under trades. Ito po yung napag-usapan natin kanina lang. Sa trades po na may dinagdag silang bago bonus na occupation, ito po ay cooks. Marami po tayong mga kababayan na nag-pursue ng culinary arts sa Pilipinas or abroad man or sa mga cruise lines, for example, na tinuloy nila yung kanilang pagtatrabaho sa kusina. And as cook, you're now eligible under this Tier 3 occupation under express entry category based. Lou, kung dream country mo pa rin ang Canada at gusto mong paghandaan yung pagpunta dito, ano ang gagawin mo? Nakakatawa naman yung question kasi I think it was last year I did an in-person seminar in Manila.
Tapos ang advice ko sa mga nag-attend, kasi karamihan sa kanila talagang ano na, dead set na mag-aaral ako sa Canada, ganito before pa ng mga announcements. Sabi ko, teka lang, let's slow things down kasi noon pa lang, I mean, years before that, ramdam na ang dami ang candidates. So, ramdam na natin na it's bursting at the seams. So sabi ko, teka, siguro we need to be smart about this. Gagastos ka ng milyong-milyong piso para mag-aral sa Canada na para kailang, para makapasok, para makakuha ng work permit si Mr., si Mrs., etc., etc. Wala namang guarantees. Hindi kaya yung pera na gamitin ninyo, mag-aral na lang kayo ng Pranses. 'Di ba? Kasi kung Pranses ang pag-aaralan ninyo, merong mga options sa Pilipinas. Ang Alliance Francaise, nasa tabi lang ng Canadian Embassy sa Makati. Meron din silang mga online modular courses kung gusto nyo magsimula ng ganun. Ngayon, kung talagang gusto nyo umalis ng Pilipinas, meron ding options. Pwede kayo mag-take ng intensive course in French classes in Quebec City or in Montreal. Talagang gusto nyo pumunta ng Canada, di ba? Maski sa Toronto nga, may nagtuturo ng French. Pwede rin. Pero kung strategic kayo, pwede ninyong gawin ito na ito ang pathway ninyo. The future of Canadian immigration is uncertain, but what is certain is the government has a mandate by legislation that immigration needs to be balanced, that there needs to be a 4% commitment for Francophone immigration outside Quebec. So yung pera, ilaan mo na lang sa pag-aaral ng French sa Pilipinas, or kung nandito ka, visitor, mag-aaral ka ng French? Napaso yung PGWP mo, Rhea, for example. Oh, anong gagawin ko? Ay, may konti naman akong ipon. Hindi pa rin ako willing mag-umuwi. Pwede akong pumunta ng Montreal. Doon ako tumira for several months. Hintayin ko yung visitor record ko. Pwede akong mag-aral ng French intensive araw-araw. Talagang i-immerse ko sarili ko. Hindi ka lang pwede magtrabaho noon. So dapat may enough savings ka to sustain yourself. Hindi ka pwedeng kumuha ng trabaho sa Canada. Pero it doesn't stop you from becoming a virtual assistant, for example, for, I don't know, a note taker for a doctor in London, di ba? Madami naman mga remote jobs ngayon. Maski yung mga kababayan natin sa Pilipinas, sila mismo, nandun sila sa ekonomiya na yun.